Manalangin mga kapatid. Panginoong Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa umagang ito na kami po ay pinahintulutan mong muli na makapakinig ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na iyong nga pong ipinagkakaloob. Tunay nga, Panginoon, ang mga salita mo ang siyang nagbibigay po sa amin ng lakas, ng inspirasyon, Panginoon, upang magawa po namin ang lahat ng bagay. Bilang katunayan ng buhay na pinungunahan ng iyong Espiritu Santo. Panginoong Yesus, i-bless mo po, Panginoon, ang iyong mga anak na makikinig ng iyong mga salita. Ganon din po, Panginoon, ang iyong alipin, patuloy na kasangkapanin upang mahayag sa aming kalagitnaan ang iyong kalooban. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus. Amen and amen. Praise God. So ngayon nga po umaga mga kapatid, pag-usapan po natin ang patungkol nga po sa Spirit Empowered Life. Buhay na kung saan makikita po natin, ito po ay binibigyan ng kakayanan o kapangyarihan ng Espiritu ng ating Panginoon. A way of life, ibig sabihin po ng Spirit-driven life o Spirit-empowered life ay isang paraan ng buhay na kung saan tanging ang Espiritu po ng Diyos o ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay po sa atin ng kakayanan at hindi po ang sarili nating tinatawag na will power. Ang konseptong ito ay kumikilala na ang Diyos ang siyang ultimate author o siya po talaga ang may akda ng ating spiritual na buhay. Ang ating paglago o tinatawag sa Biblia na sanctification ay kagagawa ng ating Panginoon. Amen? And all good works is from God, not of us or not of men. Mga kapatid, so maliwanag na ang ating pong mabubuting gawa ay hindi talaga natin sariling gawa ito. Amen. Dahil noong pa man, sa umpisa pa lamang mga kapatid, wala na po tayong ginawang mabuti sa mundong ito. Dahil anumang mabubuting gawa natin, kung wala sa atin ang Espiritu ni Kristo, ay pawang pasahan lamang sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Amen. So, hindi lamang basta basahan, maruruming basahan sa harapan ng Diyos. Kung magkaganon mga kapatid, ano ba ang nagpagiging mabuti sa ating mga gawa? Ang mabuting gawa po natin ay nagpaumpisa nung ating pong tinanggap ang mabuting Diyos sa ating mga buhay. Amen. Nung ating pinaniwalaan ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. The empowerment begins when the Holy Spirit renews our heart. Maliwanag kung sinasabi dyan mga kapatid na ang pagbibigay kalakasan o ang pagbibigay ng kapangyarihan ay nagpasimula ng ang Espiritu ng ating Panginoong Diyos ay binago ang ating mga puso. Amen. So bakit binago ang puso po natin? Sabi nga po sa Ezekiel, diba? Lilikha ko kayo ng bagong puso at ilalagay ko sa puso ninyo ang bagong diwa. Kaya dahil nga po, bagong diwa na, bagong pasimula ng mabubuting gawa. Amen. So nagpapasimula po tayo na, at birth we accept and allow things to happen. So pansinin po natin, nung tayo po'y ipinanganak, siguro naman, karamihan po sa atin mga nanay, di ba? Mga nanay, nung kayo po'y nanganak sa inyong mga anak, hindi ba yung anak ninyo tanggap lang ng tanggap? Wala silang reklamo? Amen? Nakita ko nga yung bata doon eh. Ilang buwan pa lang yun? 7 months ba yun? Pinapainom na kagad ng tsokolate. Sabi ko, wow, bata ako pa, baby pa. Pinainom na okay na sana kung Milo. Sabi doon, nabibili lang daw din sa mga tindahan. So hindi Milo yun. Kasi mahal po ang Milo. Malamang nabibili lang sa palengke. So yung bata, kahit ano, kakainin niya. Kahit lason, bigyan mo ng lason, yung kakain yun. Amen? Dahil wala siyang alam.
Tama ba? Amen. Kaya obligado po ang magulang na bigyan sila ng mabubuting bagay. Amen! Kaya nga po, hindi po dahilan. Bata pa kasi yan eh. Kinakailangan pagpasensyahan. Totoo, dapat pagpasensyahan ng bata. Pero, nakadepende yon sa atin. Dahil kung paano natin sila pinalaki, doon dapat nakikita ang ating pong pagiging magulang sa kanila. Amen. So at birth, the Spirit of God first awaken us, being dead, and grant us the faith and desire to follow Him. So maliwanag po yan mga kapatid, na noong tayo po ay na-born again, sa pamamagitan po ng Espiritu ni Kristo, tayo po ay nagkaroon ng buhay. Diba? Stop. Ulit na po. Nagkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan ng Espiritu. Kasi nga po, sabi ng ating Panginoong Jesus, nung siya po'y pumarito sa lupa, my word are spirit because they are life. Sila ay buhay, ang salita po ng Diyos. Kaya nga po, maliwanag na ang mga bata, kinakailangan po talaga na maturuan ng salita ng Diyos. So doon po tayo nagpapaumpisang magturo sa bawat isa. Kaya nga, ang mga sanggol sa ating Panginoon ay pinakakain po ng mga malalambot na bagay. Gatas. So pag sinabing gatas, ano ba yon? Mga kapatid, para po sa akin, ang gatas, ito po yung pinaka-basic na pagkain ng isang bata. Gatas, tama? So ang basic na dapat matutunan ng tao ay kung sino talaga ang Diyos at ilan ba talaga ang tunay na Diyos. Amen. Basic po yan. We need to teach them that there is only one God. Sabi nga po sa Deuteronomy chapter 6, verse 4. There is only one God and one Lord. Amen. So basic po yun. At dito po mga kapatid, tayo po ay nagkaroon ng buhay dahil tayo po minsan ay naging mga patay dahil sa ating mga pagsalangsan at pagkakasala. At nung tayo po ay nagkabuhay, God grant us faith. Binigyan tayo ng faith. Store ang faith ba? Binibigay talaga? Oo. Sabi ng Bible yun eh. Diba? So yung faith, mga kapatid, yung pananampalatayang meron ka, hindi po nanggaling sa'yo, hindi po nag-emanate sa'yo. Ito po ay bigay, kaloob, regalo ng ating Panginoon Diyos. Pag ibinigay ang faith, kalaki po ng faith, yung pagnanasa natin, yung desire natin. Diba? So, even the child, may desire siya. Anong desire niya? Milk. Gusto kong uminom ng gatas. Amen? Diba? Gusto kong uminom ng gatas. So ano ba yung pinapakain natin sa kanila? O ibibigay natin sa kanila? Ito po, pure Word of God. Hindi po adulterated. Dapat purong salita ng Diyos. Dapat marunong tayong pagpaliwanag ng salita ng Diyos. Bakit paliwanag ang sinasabi dito? Mga kapatid, kasi nga po, ang mundo ay nasa kadiliman. At ang isip ng tao, madilim, kinakailangan paliwanagin. At ang salita niya, ang siyang nagbibigay liwanag. Kaya nga po, ang mga teacher, obligado po talaga tayo na i-expound o bigyan po natin ng kaliwanagan ang salita ng Diyos. Kasi nga po, ang mga talata na ating pong nababasa, nakapaloob po doon ang mas malalalim pang naisin ng ating Panginoon. Sabi nga po kanina sa ating pong Sunday School, yung kakayanan nating umunawa, doon po nakasalalay ang pagbibigay sa atin ng Diyos ng kaunawaan. Kasi kung bibigyan ka ng Diyos ng isang salita na hindi mo kayang unawain, useless, mga kapatid, hindi ba? Kaya nga po, bibigyan ka ng Panginoon
ng kaunawaan sa salitang iyong napapakinggan. Dito po sa lugar na ito, sa pulpitong ito, nagmumula ang isang salita ng Diyos. Pero pagdating po sa ating mga pakinig, kanya-kanya po tayo ng kapangunawaan sa mga bagay na ating pong napapakinggan. Amen? So meron po kasing ang Diyos po kasi, dinidil tayo ayon sa kakayanan natin unawain siya. Dahil ang gusto po ng Diyos, we must follow Him. Kinakailangan po talaga sundin po natin ang ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, isang halimbawa po ng Spirit-empowered life ay ang buhay nga po ni Apostol Pablo. Pag-usapan po natin si Pablo. Paul's life exemplified this kind of devotion. After encountering the risen Jesus, Paul spent 3 days in fasting and praying, having his eyes blinded by the light. Hindi fight yan. By the light. So binulag ang kanyang mga mata ng liwanag na kanya po nakita. Doon po sa Book of Acts, makikita po natin yung encounter ni Saul, which is Paul, kinalaunan sa ating Panginoong Jesus. Amen. So, habang naglalakbay si Paul o si Saul patungo sa Damascus, which is a city in Syria, mga kapatid. Ngayon po ang Damascus ay ang kapitolyo ng Syria. So patungo doon si Pablo, then na-encounter niya ang ating Panginoon sa pamamagitan ng matinding liwanag. Tanghaling dapat, mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang nakitang liwanag ni Paul. Kaya nga siya nabulag. Amen? So, nung mabulag po siya, he spent 3 days fasting and praying. Bakit siya nagpe-pray? Ito mga kapatid, ang encounter. Nung nakakita si Pablo ng liwanag, bumagsak siya. Siya nakasakay sa kabayo, bumagsak siya sa lupa. At narinig niya ang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Why have you persecuting me? Siyempre magtataka si Paul, sino ka ba, Panginoon? Hindi naman kita inuusig eh. Ang inuusig ko, yung mga miyembro ng The Way. Yan po yung tawag dati sa mga Kristiyano. So hindi pa po yung uso yung Christian. The Way muna. Bakit The Way? Kasi yung po ang sinabi ng ating Panginoong Jesus doon sa John chapter 14, di ba? I am the way, the truth, and the life. Those who belong to the way, yung po ang inuusig ni Saul. Ngayon, tinanong ni Saul ang tinig, sino ka baga Panginoon? Sabihin na lang natin, kasi Old Testament, si Paul o si Saul, sabi na, sino ka baga Yahweh? O, di ba? Yan po yung counterpart ng Allah. Sino ka baga Allah? Sa mga Islam. Sabi niya, ako si Jesus, ang iyong inuusig. Wow! Diba? Di parang natauhan si Pablo. Diba? Hindi. Kung ikaw si Jesus, kung ikaw si Paul, anong sasabihin mo? Di ba mga katwiran ka? Panginoon, hindi po ikaw. Hindi ikaw ang aking inuusig. Kundi yung mga sumasampalataya sa iyo, yung mga naniniwala sa iyo. Ito na po tayo, mga kapatid, ba? Makikita natin dito ang isang mahalagang leksyon. Kapag inusig mo ang anak ng Diyos, ang inuusig mo ang Panginoon. Kaya sino ba yung mga anak ng Diyos? Gusto ko po maging klaro. Sino ba yung anak ng Diyos? Sila yung mga pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos. Amen? At natitiyak ko po mga kapatid, if you are being led by the Spirit of God, hindi ka magiging rebelde. Amen? Walang rebelde sa anak ng Diyos. Amen? Bakit ko na nag-amen? Amen. Kung hindi kayo naniniwala. Kasi,
Tama ha? Maliwanag ang sabi. Ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Bago! Amen. So kung bago ka na, dapat nagbago ka talaga. Amen? Amen. Wala na yung dating rebellion spirit natin. Wala na dapat yon, mga kapatid. Kaya nga si Pablo, ang buong akala niya, naglilingkod siya sa Diyos na totoo. Kasi pinipersecute niya yung alam niya na faith. Kasi alam niya faith yung mga tagasunod ni Kristo eh. Dahil si Kristo hindi tinanggap ng bayang Israel as their Messiah. Hindi siya tinanggap. Kaya nga, faith daw ang ating Panginoon. Pero dito, nakita natin, nagbago si Pablo. Amen? Nabago ang kanyang kaisipan. At dito mga kapatid, sa pagbabagong ito, lalo na noong nabulag na nga siya, di ba? Nagpe-pray siya. Tapos nangusap ang Panginoon through a vision sa isang mananampalataya na nagngangalang Ananias. At sinabi ng ating Panginoon, Ananias, pumunta ka sa lugar na kung tawagin ay straight yung lugar na yun, straight. Dahil merong tao doon na nagngangalang Saulo na taga Tarsus. So, Saulo, kilala ko yan, Panginoon. Malupit yan. Terorista yan. Dahil inuusid niya ang mga naglilingkod sa iyo. Pero sabi nga, wala kang magagawa kapag inutusan ka ng Panginoon. Walang nagawa si Ananias kundi sumunod. Pagdating niya doon, pinanalangin niya si Saulo, then Nelehans. At dito po sa tagpong ito, bumagsak ang tila kalistis sa kanyang mga mata at muling nakakita si Pablo. Amen. So ano ba yung significance ng pagkabulag? We need to be blinded. Kinakailangan talagang mabulag tayo para makita natin si Kristo. Amen! Mabulag tayo sa mundo ito upang makita natin ang kaluwalhatian ng Kristo. Diba? So dati, masyado tayo attracted sa pera. Ngayon, hindi na tayo mukhang pera. Amen? Hindi na po tayo mukhang pera. So, kaya nga po, doubt na lang kayo kung ang tao ay mukhang pera pa dahil malamang sa malamang. Hindi pa siya, hindi niya pa talaga tinatanggap ang Espiritu ni Kristo. At dahil hindi niya tinanggap ang Espiritu ni Kristo, hindi siya totoong born again Christian. Amen. Kasi ang Espiritu po, hindi natin yan sinisik. It is being given to us by God. Patunay, yung bang baby, nagsik ba siya ng mabuhay siya? Hindi. Kundi, ang Diyos talaga nagbigay buhay sa kanya. Sa loob pa lang na sinapupunan ng kanyang ina, binigyan na siya ng Diyos ng buhay. Ngayon mga kapatid, si Paul, pagkatapos po niyang ma-encounter ang ating Panginoon, hindi naman kagad siya nagpakilala sa mga alagad. Hindi. Alam niyo ba si Paul ay pumunta muna ng Arabia. Pag sinabi pong Arabia, hindi natin alam kung yun ay Arabian Peninsula, which is naroon po yung Saudi Arabia, o pwede naman lugar po ng Syria, lugar po ng Jordan. Kasi bahagi po yan ng Arabian Peninsula, mga kapatid. So pumunta siya doon sa Arabia, then bumalik uli sa Damascus. Then after 3 years, yan, 3 years po yung preparation na, kumbaga, inihanda siya ng ating Panginoon. Doon sa 3 years na yon, tumanggap si Pablo ng mga direct revelation from the Lord Jesus Christ. Ganyan po ang buhay ni Pablo. At matapos po yung 3 years, bumalik siya. He went up to Jerusalem. Pumunta na siya sa Jerusalem. Nagpakita kay Pedro, which is Cephas, ang pangalan niya. Cephas, which means Peter. So doon po nagstay
si Pablo ng 15 days. Kasama nga po si Pedro. Siguro may usap sila. O, kumusta naman? Saulo, kumusta ang buhay-buhay? Hindi na po sinulat yan. Kasi kung isusulat ka daw po, kulang ang mundo, kulang ang dagat sa mundo para gawing tinta, para maisulat ang mga gawa. So, siguro, nagkumusta sila, kumusta? Kasi hindi naman sinabi, pero 15 days sila, o 15 days na nag-stay si Paul, sila Pedro, sa mga disciples ng ating Panginoon. Siguro doon, kumusta? Yung dating persecutor ngayon, isa na sa mga matinding mangaral ng salita ng Diyos sa mga sinagoga. Matindi pong mangaral si Pablo. Dahil nung makilala niya si Jesus, nagkaroon na po siya ng pagbabago sa buhay niya. Dati, kinakalaban niya. Ngayon, ipinapamalitan niya na. Sinishare niya na ang ating Panginoon. Okay. So, nagkaroon po siya ng boldness sa kanyang mga kahirapan. So, mga kapatid, bahagi po ng preparation ng Diyos sa bawat isa sa kanyang mga alagad ay padanasin po ng hirap. Sino ba dito ang nahihirapan na sa buhay? Sa totoo mga kapatid, ako hirap na hirap. Hindi nila siguro nakahalata eh. Kasi pwede akong ngumiti. Pero totoo po yung hindi ko. Bakit ako napapangiti? Kasi napapatunayan ko yung pagmamahal ni Jesus sa buhay ko. Dahil minahal ako ni Jesus at alam ko naman minahal din kayo ng ating Panginoong Jesus. Dahil sa pagmamahal na yan mga kapatid, meron na tayong kagalakan. Sister Jenny, fruit of the Spirit. Foundation po yon, yung love. Yun yung pasimula sa lahat eh. Dahil hindi ka magkakaroon ng kagalakan kung wala kang kung hindi mo naranasan ang pagmamahal ng Panginoon. Diba? At kapag meron ka ng kagalakan, natural ang kasunod nun, kapayapaan na. Amen? Mapayapa ka na dahil natutuwa ka. Wala pong mapayapa na magulo ang utak. Amen? Walang mapayapa na magulo ang utak. Kaya nga mga kapatid, hindi yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Kahit ako nahihirapan, I want to give up. Sabi ko na nga, gusto ko nang bumitaw eh. Kasi, anong silbi ng pagiging pastor mo? Kung ang tuhan niya pa sa'yo, hindi ka pastor. Di ba? Hindi ko nga alam kung ako po'y nagkamali nung sinabi ko, tayo po'y pantay-pantay lang. Sa harapan ng Diyos, pantay-pantay tayo. Amen? Pero God put authority in His church. Nagbigay siya ng otoridad. Amen. Sa ayaw natin sa hindi, susunod tayo sa authority. Amen. We must follow the authority. So dito po mga kapatid sa preparation, meron tayo, binigyan tayo ng Diyos ng time to contemplate. Mag-isip-isip, magnilay-nilay. Diba? Then mag-aral at tumanggap ng mga revelation mula sa ating Panginoon. Kakaiba nga po si Pablo kaysa sa mga ibang mga alagad. Kung babasahin po natin Galatians chapter 1, 17 to 18, pakimasa mo. 17 to 18. Iniahon kung nasa Jerusalem silang mga apostol nangauna sa akin, kundi sa Arabia ako naparoon at muli nagbalik ako sa Damasco. Nang makagaan nga ang taon ay umahon ako sa Jerusalem upang dalawin si Cephas at natira akong kasama niyang 15 araw. So, 3 years pang hinantay ni Paul bago siya makipagkita sa mga alagad sa Jerusalem. Diba? Kung ikaw yon, kung wala kang pagtitiis, simple atat-atat ka na, gusto ko na sila makita, mga kapatid ko yun sa Panginoon eh. Gusto ko na sila makita, pero hindi eh. Pinayaan niya na hubugin siya ng Panginoon. Hubugin muna ng todo. Amen. Sa pamamagitan ng mga paghihirap, binubog siya ng ating Panginoon. Ito po yun, iisa-isahin ko po yung mga paghihirap ni Pablo. Si Paul, fully embracing Christ's mission, endured extreme hardship. Pag sinabing endured, diba? Nakayanan niya.
o naranasan niya at nakayanan ang mga extreme, mahihirap na mga kapagsubukan, including blood to kill him. Diba? Pinagbantaan siyang papatayin. Naalala niyo ba kung bakit si Paul pinadaan doon sa the wall? Kung sa atin po, saan po ba ang the wall sa Pilipinas? Pag pumunta kayo ng Intramuros, mayroon doong wall. Sister Jenny, anong verse ba yung sinabi mo kanina? Yung parang pag walang wall, napakadali mong makonquer ng kaaway. 28-25. Yan. Doon sa Kawikaan, sinasabi doon, kapag ang lungsod ay walang bakod, napakadaling pasukin ng kaaway. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit itinayo ang Great Wall of China? Sister Jenny, sino nagtayo? Sabi ko na nga ba, sabi sa akin, Pastor, alam na alam ko yan. Sabi ko, galing mo talaga. Hindi ba, basta ka ng histo. Okay, so, kung bakit po itinayo ang Great Wall of China? Kasi nga po, ito po yung depensa ng China laban sa Mongols. Yung pong mga naninirahan sa Mongolia, madali po kasi silang mapasok. Amen. Kaya naglagay po sila ng Great Wall of China. Yung Great Wall of China nyon, hanggang dito po sa Pacific Ocean yon. Sa dulo po noon, dagat na. Pero sa dagat, nakausli pa talaga ang wall. Amen. Diba? Ang tindi. Ang tindi po talaga ng pagkakagawa nila. At doon sa Great Wall na yun, para sa Intramuros, pwede ka maglakad sa bakod. Mga ilang metro pa ang lapat ng bakod na yon. Gawa po yun sa mga lupa at mga adobe siguro. Kasi wala pa naman hollow blocks noon. Mga adobe po yun. Pinakwari nila. So, kaya nga po mga kapatid, ito po yun. Nakikita po natin dito, si Pablo po, matinding hardship ang dinanas niya. Kasi, unti-unti po kasi gumagawa ang Panginoon ng pakol sa buhay niya para hindi siya madaling mapasok ng kaaway. Amen. Dito naranasan ni Paul na siya'y patuhin. Diba? Naalala niyo ba yung talinghagang sinabi ni Paul na meron siyang nakikilalang lalaki na kung ilang taon na nakakaraan, sabi niya, alam ko hindi ito vision, pero nakita niyo lang yung lalaking yun nakapasok sa ikatlong langit. Siya po yun. Naranasan niya po yan nung siya po ay binato. Amen. Na siyempre kapag binato ka, sa Israel po kasi kapag binato ang isang tao, inaakala nila doon ka talaga mamamatay sa pagbato nila. So, alam nila namatay na si Pablo, pero hindi po pumayag ang Panginoon na mamatay si Paul sa ganoong kaparaanan. So, nakaranas si Paul ng shipwreck. Pagsakay niya ng barko, Brother Ben, alam mo yung barko, di ba? Sasakay ka ng barko, siyempre makikita mo talaga, puro dagat. Amen. So, dumating yung bagyo. O, di ba? Nasira ang barko nila. Ang barko noon, hindi naman katulad ng barko natin ngayon. Ang barko noon may layag pa, para mga galyon. Ayan. O kaya, sa simpleng salita nila, sa ating Pilipinas, sa ating bansa, yung balangay. Di ba? Alam niyo yung balangay? Sinasakyan po yun ng mga tao. So, doon po. Nasira po yung nawasa. 3 gabi. Palutang-lutang si Pablo sa tubig. Amen. At nung magising siya, nung siya'y mga madilat ng mata, nang sa dalawang kasigan. Siyempre, si Pablo, magpapainit. Tama? Sa pagpapainit niya, siyempre dinadala niya yung kamay niya sa apoy. Then, may tumuklaw na ahas kay Pablo. Tinuklaw siya. Nakita ng mga tao. Pero yung ahas, winagwag lang ni Pablo doon sa apoy. Siyempre, matay yung ahas, nalitsyon. Sabi tuloy ng mga tao, si Pablo ay Diyoses na bumaba mula sa langit. Kasi bakit? Naniniwala sila na maraming Diyos sa mundo. Kasi
Kasi ang pinaniniwalaan nila, Greek mythology o kaya Roman mythology. Alam naman natin, Roman and Greek mythology, napakaraming mga dioses at mga diyosa. Amen? Marami po yun. Sino nakakakilala kay Zeus? Kay Jupiter, kay Athena, kay Venus. Pero pag mga planeta, alam mo na kung saan yun. Siyempre, Roman. Then, naranasan ni Paul ang mabilanggo. At doon sa bilangguan, tulad nga po lang itinuro sa ating kanina ng ating pong Sunday School teacher, yung pong Book of Philippians, isinulat ni Paul nung siya po yung nasa bilangguan. Pero ang Philippians po, kung babasahin natin ang commentary, ang pinakamasayang aklat na naisulat ni Pablo. Bakit? Kasi punong-puno po siya ng kagalakan sa Panginoon. Kaya nga sabi niya sa mga sinusulatan niya, magala kayong lagi. Inuulit ko, magala kayo lagi. Amen. Huwag kayong pa-apekto sa circumstansya. Dapat malungkot ako, kukunti lang tayo. Pero masaya pa rin ako. Bakit? Kasi naisip ko, bakit ako malulungkot kung maraming wala? Dapat masaya ako. Nandiyan kayo. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. So 2 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang 20, pakibasa po. Sila bagay mga ministro ni Kristo, ako'y nangunusap na waring nasisira ang bait. Lalo pa ako, sa pagpapagal ako'y lubhang sagana, sa mga bilangguan ay lubhang madalas, sa mga palo ay walang bilang, sa mga ikamamatay ay malimit. Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng tig-apat na pong palo. 5 times siya na tumanggap ng 39 stripes. 39 kasi 40 minus 1 dyan eh. 39 stripes. So dito rin po. Makaitlong ako'y ninampas ng mga panghampas. Minsan ako'y binato. Makaitlong ako'y nabagbag. 3 times siyang na-shipwreck. Okay, tuloy. Isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Isang araw pala at isang gabi. Okay. Sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hentil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Yan. Sandali na po. May sinasabi dito, and perils among false brethren. Mga fake na kapatid. Fake na kapatid. Okay, detection tayo. Sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas. Sa gutom at uhaw, mga pag-aanuyo ay madalas. Ayuno ay madalas. Sa ginaw at kahubaran. Bukod sa mga bagay na yaon ay may umiinis sa akin sa araw-araw. Ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. So, sa verse 28, gusto ko po itong bigyan ng linaw. Beside the other things, what comes upon me daily? Kung ano man daw yung nagbibigay sa kanya ng kabagabagan. Ito yun, my deep concern for all the churches. So alam naman natin si Paul, concerned talaga siya sa bawat mananampalataya, sa mga true believers. Amen. He's not concerned about those fake believers, but to the true believers. Amen. So paano masasabing true believers? Mga kapatid, sila yung mga kapatid na tumanggap ng Espiritu ni Kristo. Nakikitaan mo sila ng Espiritu ni Kristo. Sila yung mga tao na kapag nasasaling mo, yubo-yubo na lang. Umiiyak na lang. Kapag napapagalitan, umiiyak na lang sila. Hindi sila lapastangan sa kanilang mundo.
Diba? Ang mga bata ngayon, pag pinagalitan mo, lalaban talaga. Oh, di ba? Sino ba yung mga bata na lumalaban sa magulang? Sino yun? Sumasagot, nagdadabog. Di ba? Hindi man sumagot ng malakas, pero gumugulong. Nanay. Si nanay, bigyan ko lang yan ng 1,000, tatahimik na yan. O, di ba? Pero lumalaban sa magulang. Mga kapatid, hindi dapat kakitaan tayo na. He considered it an honor to suffer for the sake of the gospel. Ito po yung nagustuhan ko dito kay Pablo. Kino-consider niya isang karangalan ang paghihirap kung ito ay para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Amen. Karangalan po yun. Kahit nasiraan ka pa, wala silang magagawa. O anak ka ng Diyos, wala silang magagawa. Dahil babalik lahat ang mga sinabi sa nagsabi. So, sa pamamagitan nga po ni Paul, nagbigay po siya ngayon ng bagong pamantayan ng discipleship. Yan. He gives us new standard of discipleship. He became the highest model of what it means to be a disciple. Si Pablo po ang isang naging mabuting halimbawa ng isang alagad. Kaya nasabi niya, ito ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 11 verse 1. Pakibasa nga po. Kayo na magpasa, hindi na ako magpasa. 11:1. Maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo. Maging tagatulad kayo sa akin. Imitate me as I also imitate Christ. Amen. So makikita po natin dito, si Pablo hindi umasa kahit kanino. Amen. Kaya nga po, dito ko po nakuha yung malabis na paghanga bukod sa ating Panginoong Yesus kay Pablo. Kasi hindi po siya naglingkod sa Panginoon dahil sa ganansya. Naglingkod siya sa Diyos dahil mahal niya ang Diyos. Whether God bless me or not, I still serve Him. Pagpalain niya man ako o hindi, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Ano bang sabi ni Job? Though He slay me, kahit patayin niya ako, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Imitate, follow me as I follow Christ, sabi po ni Paul. So, ibig sabihin mga kapatid, ito po yung halimbawa ng isang taong tumanggap ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. At dahil tumanggap po tayo ng kaligtasan, tayo po ngayon ay ongoing sa ating pong transformation. So tuloy-tuloy po ang ating pong proseso ng pagbabago patungo sa pagiging katulad ni Kristo. The Spirit works inwardly to incline our minds and hearts to the deeds of holiness. So pakibasa nga po, Ephesians 3:16, ano sabi? Opo. Upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kalwalatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Amen. That He would grant you according to the riches of His glory. To be strengthened. Upang tayo na po'y mapalakas. Yan. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa ating pagkataong loob. So ang pinalalakas talaga, yung ating kalooban, yung person inside of us. 2 Corinthians 4:16, ano sabi? 4:16. Kaya nga
nababago sa araw-araw. So makikita natin dito ang pinakamahalagang katotohanan. Bilang mga Kristiyano, hindi po tayo exempted ng panghihina. Panghihina dahil sa ating pong pagkataong labas o pagkataong labas. So yung katawan na ito is destined to decay. So ito po talaga ay nakatakdang masira. Pero isang bagay lang ang pinagpapasalamat natin sa Diyos. Yet the inward man is being renewed day by day. So yung pagkataong loob, araw-araw nababago ng ating Panginoon. Binabago tayo. Romans 8:5, ano sabi? Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisipag-ima sa mga bagay ng laman. Datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Yeah. For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Kita nyo lang mga kapatid, dito pa lang makikita kaagad natin ang pagkakaiba. The difference between those who live by the flesh or live by the Spirit. Sapagkat maliwanag, yung nabubuhay sa Espiritu, nakafocus ang kanilang isip sa mga bagay na spiritual. Hindi nila tinitingnan yung panglabas na kaanyuan. Hindi nila tinitingnan kung anong nakikita nila, kung ano ang nagiging tugon patungkol sa kanila. Kasi pag tinignan po natin yon, mawiwindang ka, mga kapatid. Sapagkat ang mundo nito, ang dami-dami pong reaction patungkol sa atin. Di ba? So, tuloy natin mga kapatid. Sana ba ako? Okay. While believers actively struggle against sin and practical spiritual discipline, this cooperation, pag sinabi pong cooperation, gusto ko lamang pong bigyan ng linaw yan. Kasi pagdating po sa ating kaligtasan, wala po tayong ambag. We don't cooperate with God. Bakit? Kasi patay tayo eh. How come na makikipag-cooperate ang patay sa Diyos na buhay? Diba? Siyempre wala. Pero God grant us life. Dahil He loves us. Bakit kami mahal ng Diyos? Hindi ko alam. Siya lang ang may dahilan kung bakit kami mahal. Although we are not deserving to be loved, but we are loved by God. Minahal tayo ng Diyos. At sa pagmamahal niya nga, binigyan ka ng Espiritu. At pinatawad ka sa iyong mga pagkakasala. Even though hindi ka humingi ng tawad. Kailan nag-umpisa ang paghingi ng tawad? Paano ka makakahingi ng tawad? So ang repentance, mga kapatid, once na ikaw ay magkaroon ng pagkaalam na ikaw ay nagkasala, saka ka lang magsisisi. Diba? Kaya nga ang mga tao, kahit anong sabi mo magsisi ka, hindi naman nila alam na makasalanan sila eh. Anong pagsisisihan nila? Diba? Pero tayo may Espiritu ng Kristo, alam mo na nagkasala ka. Hihingin ka ng tawad sa Kanya. Amen? Pero may paraan ng paghingi ng tawad sa Diyos. Naalala ko tuloy sa Ebanghelyo, ang anumang kinalian nyo sa lupa ay tatalian sa langit. At ang anumang kalagay nyo sa lupa ay kakalagay sa langit. Anong ibig sabihin nun? Kapag humingi ka ng tawad, sa taong pinagkasalaan mo, sure, 100% tinatawad ka na rin ng ating Panginoon. Kasi it takes a humble heart to make sorry sa kanyang mga nagawang pagkakasala. Yan po yung totoong pagpapakumbaba. Asking for forgiveness. Hindi? Bakit ako hihingi ng tawad?
Sa Diyos ako nagkasala. Oo nga, sa Diyos ka nagkasala. Pero hindi mo ba alam na kung ano ang ginawa mo sa iyong kapatid, ginawa mo rin sa Diyos? So bakit mahalaga ang Spirit-empowered life? Malapit na tayo matapos. Siguro ito yung first time ko na mag-preach na hindi aabot ng 1 hour. Okay, so why Spirit-empowered life matters? Bakit mahalaga na ang buhay po natin ay empowered ng Espiritu? So, mga kapatid, sapagkat ang buhay, kung ipapamuhay lamang natin ayon sa ating sariling lakas at kakayanan, tayo po ay mapapagod at tayo ay mabibigo. Amen? We will feel exhaustion and we will fail, mga kapatid. A Spirit-empowered life shift our trust from our own flesh to the indwelling presence of God's Spirit. Proverbs 3, verse 5 and 6, anong sabi? Kaya huwag kang magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ay nalalahanin, upang ito'y patnubayan sa iyong mga nalalahanin. Amen. So, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala ka sa Diyos. Amen. 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 So, bilang mga Kristiyano, dapat po tayo magtiwala sa Diyos. At hindi dapat tayo umasa sa sarili nating pangunawa. At sa lahat ng ating mga gagawin, in all your ways, acknowledge natin ang ating Panginoon. Sapagkat pag in-acknowledge natin siya, He will direct our paths. Diba? Siya po ang gagabay. Siya at mangunguna sa ating pong buhay. The produce of our abiding in the fruit of the Spirit. Ito na po yung bunga ng Espiritu. Ito na yung bunga ng Espiritu na ating tinanggap dahil tayo ay nakakapit sa ating Panginoon. Abiding in Christ leads to the fruit of the Spirit. Amen? So alam na natin yan. Tinuro na yan kanina. Kaya sabi ko, wow, halos meron palang kaugnayan ang Sunday school natin sa preaching. Amen? Because the empowerment we have, the boldness to witness and share the gospel. O the gospel effectively. So, meron na ito po tayong kalakasan o katapangan na magpatotoo at ibahagi ang Ebanghelyo na meron pong bisa. Amen. Pero gusto ko pong basahin na natin itong Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Natapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandang loob, kabutihan, pagkatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Sa maliwanag sinasabi diyan, laban sa mga ito, walang kautusan. Amen. Kaya ang taong nagtataglay ng bunga ng Espiritu, na ang pundasyon po nito ay pagmamahal, walang anumang batas pa para sa kanya. So hindi mo na kinakailangan ipamuhay ang kautusan. Mamuhay ka ayon sa iyong pinaniniwalaan. Amen. Si Kristo ang ating pinaniniwalaan. Amen. Conclusion, mga kapatid, a life empowered by Spirit cultivates inner peace. So tayo po ay naglilinang ng pangloob na kapayapaan. So, bakit pangloob na kapayapaan, mga kapatid? Kasi hindi po nakadepende ang ating kapayapaan sa mga sirkumstansya ng buhay. Amen? Kasi sa mundong ito, meron lang saglit na kapayapaan. Pero pagkatapos noon, kaguluhan na. Amen? Samantalang, ang tunay na kapayapaan ay nandiyan sa puso mo. Amen? Sino bang nandiyan sa puso mo? Kung sinasabi mong si Kristo ang nasa puso mo, siya ang kapayapaan mo. Amen? Ang ating Panginoon ang tunay na kapayapaan ng kanyang mga anak. At dahil mapayapa ka,
nakakapagtayo ka ng resilience. Ano ba yung resilience, mga kapatid? Hanapin nyo ang meaning ng resilience. Ano ba ang resilience? Makakayanan mo lahat. Meron kang kakayanan para matanggap mo, para makayanan mo ang lahat ng bagay na dumarating sa iyong buhay. At dahil nga po dito, tayo iniuugnay sa mas malalim na layunin ng Diyos. Deeper sense of purpose sa buhay po natin. Ano ba talaga ang purpose mo dito sa lupa? Di ba? Lahat po tayo, meron lang isang purpose. To give glory to God. Amen! So paano ka tayo makakapagbigay ng glory? By letting our God shape our character. At sa araw-araw na tayo po'y binabago ng Diyos, ginagabayan ng ating Panginoon, maging sa ating pong mga desisyon. Kadalasan po kasi ang desisyon po natin through intuition. Amen. Pag sinabing intuition, ano yun? Hindi ka na nag-iisip. Parang, ito na yun eh. Sa isip ko pa lang. Kumbaga, nararamdaman ko, ito na yun. So, decided ka kagad. Ganun po ang tao. Pero, although ginagamit natin yung intuition, but with clarity. Klaro. Amen. So, kinakailangan klaro po na lahat ng ating desisyon, isinangguni muna natin sa ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin. Tumayo po tayo lahat ng mga kapatid.